DICT, pero meron ho kasing nagbanggit na parang ang DICT raw nagiging Department of Internet Censorship and Takedown. Kasi nga dapat Department of Information and Communications Technology. Pero parang napapadalas ho yata ang parang censorship. Kung naalala po ninyo, kahapon ba yun, Executive Producer Peter Paul Marie, na yung kahapon, isang araw, na-interview natin ang DICT, ang CICC pala dahil po dun sa plano na tanggalin daw o iban yung messaging app na Telegram. Makakausap ho natin ang dating DICT Undersecretary na si Sir Jeffrey Ian D. Magandang umaga po sa inyo. Former USEC-D si Xander po ito. Good morning! Magandang umaga, Sander, at sa lahat na nakikinig ng RMN News. Opo, kaya ho kami napatawag dahil po doon sa inyong post sa social media na ang DICT po sa bagong administrasyon parang nagiging Department of Internet Censorship and Takedown. Ano ang inyo pong kahulugan dito, sir? Well, meme ko lang naman yun. Ano? Opo, correct. Joke lang naman. Joke lang naman. Mahal na mahal ko pa rin ang DICT dahil doon ako galing. No? Napapansin ko lang kasi every month may gusto silang i-block eh. Remember, nung December, nag-blinak na ang X. Tapos parang a few, I think early January, gusto nilang i-block ang Signal. Tapos lately, Secretary Aguda came into the picture. Sinasabi niya sa isang interview, i-block naman daw ang Telegram. Buti sana kung yung tinitake down natin is very specific messages or very specific na talagang may crime, no? Let's face it, lahat naman yan tools eh. Ginagamit yan for pornography, ginagamit yan for prostitution, illegal stuff, no? Even exchange of money from illegal activities. So, pero hindi naman yung buong application na yung, diba? Parang sinabi mo, porque nag-usap tayo ng illegal sa Facebook Messenger, for example, or sa Viber. Ta-take down mo na yung Viber. O kaya ta-take down mo na yung Facebook Messenger. I think, para siyang just to kill an ant, parang sinunog mo yung buong anthill. So I think that's very, sorry to say, but a lazy way of responding to crime. Second, I don't think they have the legal mandate to do so. So that's a shame because the ICT now is full of lawyers. I think they should revisit this particular fact. When I was Undersecretary for Cybersecurity, pinag-iisipan naming mabuti yung sa blocking. Unless there was a crime, no? These are platforms. I don't think they're the ones who started the crime. Particular people who uses the platform are criminals. Okay. Opo. Pero I don't think, halimbawa, ako ang founder ng Telegram. In this particular case. I don't think sila yung criminal actors in this particular case. And last na lang, Xander, gusto ko lang ipaalala sa DICT na ang Telegram ginagamit ng academic community. Correct po. Kahit po sa media, dito po sa amin, sir, ito po ang means of communication and yung halimbawa, nag-cover ka ng ganitong event, dito ho kasi mas HD po yung videos, mas madali po ang messaging. At saka maganda yung, meron silang open application programming interface or open API, which means that in-open ni Telegram sa kung sino mang researchers, para kaya mong i-research ang social media, kaya mo rin i-research ang keywords ng meron ba nagbebenta ng ganito sa loob ng Telegram, etc. etc. So actually, pinakamadaling i-search nga ang mga actors sa loob ng Telegram. So if only the ICT learns how to do it, they'll be able to search. Alam niyo dati, dyan kami nakakita na nag-exchange ng yung mga na-hack na mga databases. Madali naming ma-search kasi nga may application programming interface sila na in-open sa public para pwede mong i-search yung buong Telegram conversation. And hindi mo nakikita yung conversations, pero nakikita mo yung contents ng Telegram. Opo. Bilang IT expert po at dating, kung kayo po ang nakaupo pa rin ngayon, ano ho yung mga hakbang na pwede po ninyong ipanukala sa ahensya na dapat gawin considering na meron ngang mga ganitong illegal activities within the Telegram and other messaging apps? Well, kailangan natin palakasin yung pakikipag-ugnayan natin sa National Bureau of
investigation Investigation. sa Philippine National Police. Kasi sila yung may police powers, din naman si DICT eh. So I think that and we should empower them, give them the proper tools so that they can monitor and apprehend criminals. Alam nyo, kasi kapag ka tinake down mo, halimbawa, ang Telegram, hindi naman aalis hindi mo nahuli yung kriminal eh. So lilipat lang yun. Ng Hindi platform, na no? natin lilipat ka sa Viber. Mm, Di mm, ba? mm, mm. Kasi, sige, walang Telegram. Alam ka naman hanap buhay nila yan eh, as a criminal, di ba? Mm, mm, mm. Illegal na hanap buhay. Lilipat lang yan sa Messenger, lilipat lang yan sa Viber. At saka Xander, hindi Opo. lang Telegram. Actually, mas maraming ang prostitution din sa Sa Facebook X. Messenger. Facebook, sa X din Nahuhuli po. kami. Mhm. Oo, dati. So, ang ginagawa, meron tinatawag, Xander, na open source intelligence. Mhm. So, kaya nga sabi ko, sayang eh. Kasi sa Telegram nga, merong application programming interface na pwede mo i-query. So, using open source intelligence, kaya mong i-estimate kung ano ang pangalan ng alias niya or handle niya, and from there, ano email niya ng criminal, and from there, baka mapag-ugnay-ugnay mo eh. Sino may-ari ng email na to? Ginagamit din ba to sa ibang social media platforms, etc. So with the proper tools and a proper training in open source intelligence, they will be able to apprehend criminals without blocking an entire application. Parang ang unawa ko po, Sir Jeffrey, mas madaling mahuli ang mga kriminal sa loob po ng Telegram? Mas madali. Mhm. Kasi nga, inopen nila eh. Inopen nila yung interface ng Telegram. Hindi mo makukuha yung totoong pangalan ng tao. Pero at the very least, makukuha mo yung ginamit na handle at saka email. Tapos pwede ka namang makipag-ugnayan na sa Telegram office para makuha mo na rin yung phone number. At di ba, meron naman tayong SIM card registration law. Correct. Mhm. I mean, what I'm trying to say, Xander, is that actual, honest, and diligent police work would be able to help curb criminality in cyberspace. If there is one thing that they ought to change, they should make cyber arrests, yung cyber warrants faster. Mhm. Kasi yan ang nagiging problema. Yung cyber warrants kasi inaabot ng linggo bago i-release ng judge. Na-take down na yung account. Correct. Kumbaga, alam mo, nakapagpalit na ng... Nagpalit na sila ng alias, nag-move na sila ng ibang platforms, 'di ba? So, kung meron man na dapat bantayan si DICT as a policy making body, dapat 'yan palakasin nila yung judiciary system at pabilisin ang pag-release ng cyber warrants. Hindi yung inaabot tayo ng linggo hanggang buwan. Kailangan ba galing pa talaga sa korte yung cyber warrant or parang meron bang pwedeng shortcut? Wala. Wala. Galing yan sa Sa korte talaga. Opo. Sa korte. Opo. Sinushortcut na nga ni PLD, sorry. Sinushortcut na ni DICT. DICT. Diba? Parang ang gusto nila, i-block na lang kita, tapos magpaliwanag ka sa akin. Ibigay mo yung information, parang bully nga eh. Ibablock kita, tapos sabihin mo sa akin yung gusto kong marinig. Para i-unblock kita. Parang gano'n yung nangyayari, di ba? Binibigay mo ngayon yung onus ng investigation mo doon sa platform. Imbis na ikaw gumawa. Para lang, di ba? I-block kita. Ito mga kailangan ko. Gusto mo ma-unblock ka? Mag-cooperate ka. I don't know. Is there martial law now in internet? Diba? Para kang nag-declare ng martial law sa internet nun eh. Opo. Bilang isang cybersecurity expert po, Sir Jeffrey, ano ho ang panganib kung tuluyang maban po itong ganitong mga platforms, itong Telegram, etc.? So, yung maban yung isang application, maliit na bagay pa to eh. Pero tandaan natin to, Sander. No? Our freedom to expression, our freedom to serve, etc. is also being attacked when every time you see something is wrong or that the government can interpret what you said to be wrong. Yung mga quote-unquote ko na fake news. May problema talaga tayo doon. Kasi parang sinesensor mo na yung karapatan ng taong bayan magsalita sa internet. Diba? I can speak my mind. Kasi ito yung number one na kina-question nila eh. Why remain anonymous? I don't for the record, Xander, I don't remain anonymous. Opo. Yung post mo nga, mukha ko yun. Correct. Opo. Kaya nga po tayo nasa panayam ngayon. But some people opted for anonymity in cyberspace so that they can, criticize government, for example.
Ako, para sa akin kasi, I think that's fine. You want to remain anonymous. It's the same thing that journalists also protect their sources, right? If The they have Soto Law, sources. from the Soto Law, through the Soto Law or Gag Law. Correct. Oh, so, dangerous kasi yun eh. Magulo talaga ang internet, magulo ang cyberspace, pero nandyan na yan eh. So, ang kailangan lang natin is i-separate yung criminals and criminal activity from legitimate dissent. Yun lang naman ang kailangan natin gawin. Pero kung ang gagawin mo is dangerous yun eh, no? Na, mag-cooperate ka sa akin. Kung hindi ka nag-cooperate sa akin, ibablock kita sa Pilipinas. It's a very dangerous precedent. Na parang, ano next project nila? Gumawa ng Great Wall of DICT, di ba? Opo. Para may firewall. Hindi, babaliktarin ko naman po yung tanong. Ang point of view po kasi ng DICT, sir, meron nga pong paglaganap ng mga child pornography, yung mga ganun po, sex trafficking through the Telegram at iba pang mga messaging apps. Hindi ho ba parang irresponsable naman si Telegram para sila na po mag-censor noong ganong mga content? Nagtrabaho din naman ako sa tech company, Mahirap naman talagang gawin yon. Even if you're using artificial intelligence, may lulusot at may lulusot. Opo. Di ba? Pansinin mo sa Facebook, meron na nga silang meron na nga silang percentage of skin being shown. Kahit Correct. na nilang may artificial intelligence na sila na ino-auto blur na nila. Kahit hindi ka naman nude, for example. Pero may lumulusot eh. Di ba? Bawal na rin yung pagpapakita ng mukha ng bata. Halimbawa, tayo ay nag-gift giving. Bawal mo ipakita yung lahat ng bata, yung mga mukha nila. No? Because you're commercializing this particular event, especially with kids. So, hindi naman siya problema ng Telegram, for example. Kasi lahat naman yan ginagamit. Like I mentioned, may mga ginagamit din ng Facebook for prostitution, for example. And we know that for a fact kasi ilan na yung napatake down namin during our time. So, yung paglaganap, hindi siya kasalanan ng platform. Okay, mag-usap tayo, mag-cooperate kayo para mahuli namin. 'Di ba? Pero para sabihin natin na kasalanan ni Telegram 'yan. I don't think so. Hindi nga siya binaban sa ibang lugar. Baka sa China. Ayun, sa China, China, lahat naman ng social media 'yon. Oo, North Korea, 'di ba? Yan, ban yan. Opo. Siguro po, former Yusek, bilang panghuli na lamang po, ano ho ang maipapayo po ninyo sa mga nakaupo ngayon sa Department of Information and Communication Technology para hindi ho ganito yung kanilang mga judgment? Yun yung binanggit ko kanina, no? Cooperation rather than tinatakot mo, no? I'm sure they're ready to talk to you about these things, no? Number 2, paitingin natin yung law enforcement natin. Importante rin naman talaga na we keep people and families safe in the cyberspace. Pangatlo, lakasan natin yung international cooperation because most of these platforms are not based in the Philippines. Correct. And even if Opo. you block them in the Philippines, they still exist in like 99% of the world. So, mas maganda na, di ba sabi nila, keep your enemies close. So, mas maganda na pabayaan natin sila nag-ooperate, pero meron tayong pakikipag-ugnayan sa iba't ibang mga bansa, lalo na sa mga bansa kung saan sila ay naka-headquarters. And then from there, we can also contact their police force so that we can coordinate with kung may cyber warrant tayo in taking down criminal activities in cyberspace. I think that's the most important part there. And that is more important because now we are the chair of the ASEAN. Correct. And we can Opo. lead the entire ASEAN towards cooperation when it comes to digital safety and cyber safety. Opo. And with that, former Yusek Jeffrey Ian D, maraming salamat po. Sir, curious lang ako, saan po kayo ngayon na, ano ho ang inyong pinagkakaabalahan? Private company po? I teach in the Asian Institute of Management sa Masters in Cyber. I'm also a consultant of PLDT. Opo, ayun. Maraming salamat po, sir. Thank you. Nakausap po natin ang dati pong